Hello guys, nandito na naman tayo at syempre shoutout muna kay Isa na pinaghiraman natin nitong potong ito, no? Shoutout sa iyo, Isa. Hello. Eto guys, basahin natin ang sinabi nito ni Madam 10K. May mga senador sa majority na handang makulong. Ilaban lang iyong kanilang prinsipyo na independent ang Senado. Di wow! Handa raw makulong? What the heck? Hoy! Paano handang makulong? Talaga dapat kayong makulong. At ito for your information, Madam 10K, bago pa kayo naging majority, anyway, majority na kayo dati, tapos nang wala kayo sa majority, marami ng mga naglabasang kalokohan ninyo. Diba? Kaya nga nawala si Quick Melt dyan sa pagka-presidente dati ng Senado dahil pumutok na yung anong tawag dito? Mga budget insertions na yan. At unti-unti nang naglabasan ang mga issue dyan sa flood control na unfortunately ang mga kasamahan mo ang siyang mga dawit. Di ba? Ayan yung mga nasa picture na yan, lahat yan may kaso. Lahat yan kriminal. Si Sprigitik, EJK, di ba? Eto, plunder. Mandarambong. Di ba ka? Yung patungkol doon sa 75 million na na sinabi niya na hindi niya isinulat sa kanyang sose, di ba ka? At hindi lang yun, meron pang sulat kamay si si Cabral, na meron itong allocable na 500 million. Ito si Joel Islulong, di ba? Flood control na naman sa Bulacan. Lalo na ito si Quick Melt, hindi lang flood control ito. Pati sa illegal donation, di ba? At syempre, si Jingay, plunder pa rin. Di ba ka? Ngayon guys, eto kasi. So, gumagawa ng mga naratibo na pinipilit nila na sila ay magpa-victim. Upang sa ganun, isinishift nila yung simpatya ng tao para makuha nila, pinipilit nila na palabasin na sila ay biktima, na sila ay pinepersecute, na sila ay pinupolitika. At ang lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa politika. At pilit nilang ginagawang ang dahilan ng kanilang mga demanda ay politika. Mga tarantado pala kayo Gagawa-gawa kayo ng kalukuhan? Hihigupin nyo ang kaba ng bayan? Di ba? Sa katakawan nyo sa pera? Kukunin ninyo ang pondo ng bayan na nakawin ninyo. Pagkatapos ngayon, magpapa-victim kayo? Mga siraulo pala kayo Lalo na to si Madam 10K Di ba? Gamit na gamit ang Diyos. What the heck? Di ba ka? Ngayon, ang sisisihin ninyo, ibang tao, ang sisisihin ninyo, gobyerno, sasabihin nyo, pinupolitika kayo. Mga tinamaan pala kayo ng lintik na mga hinayupa kayo Gagawa-gawa kayo ng kalokohan, tapos ngayon ayaw ninyong panagutan. Kung kayo may mga bayag at matatapang, panagutan ninyo. Na magnanakaw kayo, tapos anong gusto nyo? Libre? Libre kayong makakatakas? Pasalamat nga kami sa gobyernong ito ngayon, hinahabol kayo. Dahil nung panahon ni Fentaboy, may hinabol bang mga opisyal na katulad ninyo? Ang ginawa lang nila, mga peking demanda, pero yung talagang mga may sangkot na katulad ng grupo ninyo, hinabol ba? Wala! Tanong mo kay Belica, puro yabang, wala siyang naidemanda. Wala nga siyang napangalanan Sa tinagal-tagal niya, sumweldo lang siya ng sumweldo sa posisyon niya, pero wala siyang napangalanan, wala siyang naidemanda. Ang tanging naipahuli nito ni Grecong Siraulo, yung mga anong tawag dito? Eran sa DPWH. Di ba? Yung mga utos-utosan ron, mga liaison officer, what the heck? Tapos kayo magpapaawa ngayon? Good luck sa inyo. Alam ninyo, mas masaya kami na mangulungan kayo.
At sigurado namin na mangungulungan naman kayo dahil kahit ano bang gawin ninyo na drama, hindi na effective yan. Kahit anong gawin ninyong naratibo, hindi natatalab yan. Bakit? Unang-una, ang mga supporter ninyo puro trolls na. Wala naman kayong legit talaga eh. Wala namang organic na supporter ang mga didilis ngayon eh. Dahil kung may organic kayo, sa bawat rally ninyo, dapat dinadagsa kayo. Ang tanong, bakit hindi? Kasi wala. Trolls lang kayo meron. Yan ang totoo. Trolls na lang ang meron kayo, pero yung organic na taga-suporta mga didilis, wala na. Lusaw na kayo, di ba? Kaya kahit anong gawin ninyo, hanggang dyan na lang kayo. No? Ang importante, mangungulungan kayo, hinabol kayo ngayon ng administrasyong ito. Hindi ninyo akalain na yung tinatawag ninyong week, mga magpapakulong sa inyong mga hinayupa kayo. Okay na meron kaming week leader na tinatawag. Okay na meron kaming week president na tinatawag. At least, yung week president namin, maiipakulong kayo. May naipakulong yung pinakapununo ninyo. At itong isa, si Kalbo, si Isprikitik, ay nagtatago sa takot na makulong. Oh, dahil weak yung aming president. Okay nang maging weak yung president namin. Tawagin nyo ng bangag yung president. Tawagin nyo ng bangag yung aming president. Pero at least, mangungulungan kayo. O di ba ga? Nasasamid tuloy ako, what the heck. Kaya okay na rin sa amin. Kahit anong tawagin nyo kay PBBM, ang importante sa amin, mangulungan kayong mga hinayupa kayo. Ang importante sa amin, bilang na ang mga araw ninyo. At sinisiguro ko sa mga darating na araw, hindi naman kayo magtatagumpay. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay. No, bistado na kayo. Mismong ang kalikasan, ang Diyos na ang gumagalaw, hindi pa babayaan na ang Pilipinas ay mapasakamay uli ng mga siraulong katulad ninyo. O di ba ga? Tapos kayo pa biktimang puti. yan na lang huling alas nila eh, huling pag-asa nila eh. Yung sila ay magmakaawa, kaawaan at mag-inarte, magdrama. Pues, hindi na yan effective at hindi na yan tatalab. O kaya itigil-tigilan nyo na yan. Di ba ga? Ang gawin nyo na lang, isip na lang uli kayo ng naratibo. Baguhin nyo na yung maleta, tapos na yun. Wala nang effect yun. Gawin nyo naman, duffel bag. Pero wala na rin effect yun kasi si Sayad lang ang masisira. Sabihin ni Sayad, wala kayong originality. Akin na nga yun eh. Di ba nga? Kaya wag na kayong mga magpabiktim na mga hinayupa kayo. May nalalaman pa kayong sakripisyo dahil sa prinsipyo. Makukulong dahil sa prinsipyo. Tanga! Hindi kayo makukulong dahil sa prinsipyo. Makukulong kayo dahil sa pagnanakaw. Bobo! May prinsipyo pa kayo nalalaman. Sira ulo talaga to si Madam 10K no? So yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!